Okay, mabilis na update lang. Meron tayong dalawang chart kumbaga. At mas bias pa rin natin tong ano no, itong chart na to na bullish na meron pa tayong kasunod pang isa pang pump. Pero medyo nakakita tayo ng ano ng ah, looming problem. Medyo parang may pagka-delikadong gagawin si BTC. So ito yung ano yung isa pang ano no, isa pang charting na actually napakababa ng probability nito kaso nagkakaroon na ng data na baka tatama tong ABC na to, no? At ang kinakalabasan kaya sobrang bearish ko dito sa mga part na to up until dito nung nag-breakout naging bullish na ako. Pero naano tayo na stuck tayo dito, no? Pero kaya napaka-bearish ko dito kasi nakakita ko na ano no ng dapat kinokompleto tong structure na to. Kaso ang problema, hindi niya kinompleto, you know? Or more like parang hindi correction to at nag-higher high. Pero yung last chance na maging bearish pa actually yung ah, isang ano lang, isang probability na lang kumbaga. Kaya mas bias na natin ang bullish dito. Okay? Mas bias natin yung bullish. So, etong expanded flat correction, eto na lang yung last one na potential maging bearish pa. Pero napakababa na yun kasi kumpara sa maraming probability, kumpara sa bulls, konti na lang ang probability ng bears. Sa probability ng bulls na marami. Okay? So, pero yun nga, papakita natin, kasi meron din ako napanood, no? Ito si Crypto Crew, di ko alam kung anong pangalan niya, ni Kuya. Wala tayong 2-week frame, no? Naka 2-week time frame siya. At pinapakita niya dito yung ano yung stochastic RSI. So, tingnan lang natin saglit. Yan. So, etong mga pump na to, yung mga bearish cross, ito puro mga bearish cross. At dito sa point na to, no? Hindi natin makita kasi, no? Dalawang bearish cross na to, no? So, eto, baka meron tayong makita dito mas maayos. Yan. Okay, so makikita natin, meron tayong unang bearish cross dito sa start ng pump na to, no? Ito, naka-weekly kasi tayo. Wala tayong 2 weeks, no? Pwede tayo maglagay kung paid, paid trading view to, no? Kaso, hindi paid tong trading view, So, saan ba banda yun? Tingnan natin, bago tong some sort of ABC correction na to. Ito, bago ito. Yan. So, dito nangyari banda yung bearish cross. Sumunod, yung bearish cross na pangalawa, dito na nangyari at doon nagkaroon ng bear market. So, titignan ulit natin. Banda dito, no? Ito, papunta dito. Ang sumunod na bearish cross na bumagsak tayo below dun sa linya na yon. Itong linya na to. Na kung saan yung resistance. Doon tayo nagkaroon ng bear market. Okay? So, ganun din ulit. Nagkaroon naman tayo ng bullish cross dito. Banda dito sa area to. Then, puro pump to. Puro pump. Pero, ayun nga, dalawa ulit na bearish cross. Isang bearish cross. ABC correction hanggang sa COVID dump. Then, pump ulit. Pero, nag-bearish cross siya dun sa area na to, no? Ito, dito banda. Then, nagkaroon tayo ng dump na mukhang etong part na to part pa ng ano to, ng correction ba to, hindi ko sure. Pero yun nga, nagkaroon tayo ng dump, no? Na top, etong pag-angat na to double top na lang kumbaga. So kung gusto niyo i-check to, i-search lang sa YouTube to, no? Si Crypto Crew University kung anong meaning niya. Kasi dito sa part na to, eto dito, nagkaroon na tayo ng dalawang bearish cross sa 2 weekly, no? Sa 2 weeks. Once nagkakaroon tayo ng pangalawang bearish, so ito, unang bearish cross, pangalawang bearish cross, tapos tatambay sa ilalim. Tumatambay sa ilalim. Pag tumambay sa ilalim ay ang bear market. So yung unang bearish cross, isang ano lang, saglitan lang tayo, then pump ulit. Dito, unang bearish cross, saglitan lang tayo dito sa ilalim, then pump ulit. Dito sa pangalawa, bearish cross, umangat agad tayo ng onte pero
tumagal tayo dito. Tumagal tayo dito, no? Bear market. Okay? So, ganun ulit sa first bearish cross, saglit lang. Ito, saglit lang. Pump ulit. Ngayon, nagkakaroon tayo ng pangalawang bearish cross. So, stochastic RSI, no? Since wala tayong weekly, gagamit tayo, ng 2 weekly, gagamit tayo ng monthly. At dito natin mapapansin yung medyo delikadong sitwasyon ni BTC. So, buburahin ko lang siguro tong mga to. Yan. Yan, tsaka, actually, sige, burahin ko na muna. Control Z ko na lang. Yan. Yan. So, buksan natin si stochastic RSI sa monthly. Okay? Sa monthly, mas straightforward to. Mas straightforward ang monthly, ah. Magkakaroon tayo ng bearish cross dito pa lang, no? So meron pang meron pang isa pang push to, no? Mapapansin natin 5 wave count to, no? Meron tayong 1 2 3 4 5. So doon natin makikita madalas sa fifth wave yung bearish divergence. Yung 3 tsaka 4, bearish divergence. Then, dump. No? Dump. Matagal sa ilalim. So, bullish cross ulit. Bullish cross. So, sa babad na dito, dalawa yung bullish cross na ito, no? Isang fake bullish cross. Tapos itong pangalawang to, yung medyo nag-confirm kasi medyo parang higher high na to, no? Higher low, sorry. Parang ganyan na ata itsura niyan. Higher low. Tapos dito yung isang bearish cross. Higher low. O baka dito pa yun, no? O, di natin sure. Pero medyo may some sort of bullish divergence dyan. Okay? So, nagkaroon tayo ng cross, pump. Basic lang, no? Tapos, nagtagal tayo sa itaas ng 80, no? 80 to, no? Tapos ito ata 20 ng stochastic RSI. No? Ito, ilalim, bear market. Itaas ng matagal, bull market. No? So, sumunod, ganun din. Bear market, bearish cross dito, ito, no? Ito, sakto-sakto to, no? Sa top talaga siya nag-bearish cross. Bearish cross dito. Hindi na siya gumawa ng ano ba tawag dito? Divergence, ng bearish divergence. Actually, baka meron. Burin natin to. Hindi natin masabi, no? Pero, pababa na to, no? Pababa. Pataas pa rin to, no? Kaso, pwede rin natin kasi masabing pababa. Pababa talaga to, no? Nag-cross up, nag-cross down. So, meron tayong lower high ng stochastic RSI. Okay, so, dump ulit. Then, sumunod ganun ulit, no? Bullish cross. Puro pump. No? Ito, dito natin makikita yung mga unang bagsak. Tapos, medyo magtatagal sa taas. Tapos, dump ulit. Okay? So, ito lang yung kakaiba, no? Ito lang yung medyo hindi natin masyado makita sa past data. So, isang bullish cross lang, no? Isang bullish cross hanggang sa matapos yung bull market. Ito, nagkaroon pa ng bearish divergence, then dump. Dito, isang bullish cross lang. Ganyan. Tapos, walang bearish divergence of some sort na malaki. Meron siguro maliit. Pero hindi masyado importante yon. Bearish cross, bumagsak, dump, no? Dito nagkaroon tayo ng almost nagano tayo, no? Almost umangat tayo dito, or umangat tayo ng onte pero saglit lang, no? Then dito pa tayo nagkaroon ng na confirm na nasa area tayo ng bull market, no? So dito banda. Ito, no? Dito banda sa part na to. So, puro green na to afterwards, no? So, ito yung problema na kinakalabasan. Wala tayong ganitong klaseng galaw dito na-reject dito sa 80. Ito, na-reject dito sa 80, nag-dump. Dito, nasa ibabaw tayo. At nagkakaroon tayo ng cross sa 80, no? So, bearish cross, then bumagsak tayo below 80. Okay? So, ang best case scenario, ito. Best case scenario, ito. Na magkakaroon tayo ng fifth wave. Okay? So, ibig sabihin, babagsak ang stochastic RSI, magpupush pa na isang pang beses, then dump. Na ganyan.
So, possibly ganito ang gagawin. Okay? At doon natin makikita yung bearish divergence. Pag nagkaroon to ng higher high, bearish divergence. At doon papasok yung 1, 2, 3, 4, 5 nating wave count kanina, no? Na hindi ko pa binubura ba? Na ayan, binalik ko, no? Ito, kakalabasan na 1, 2, 3, 4, 5. Pero yun nga, no? Kailangan natin mag-ingat kasi meron din tayong past data na kapag nag-go-cross, nagbe-bearish cross at nagbe-breakdown ng 80, ito ng 80, nag-i-start ang bear market. Okay? So, dito banda, no? Start ng bear market. Dito sa area na to, start ng bear market. Okay? So, mas simple to, no? Mas simple. Nasa ilalim tayo ng 80. Okay? At parehas yung itong dalawang linyang to, below 80 na. Okay? So, ay lang yung warning ko sa inyo, no? Na may signs, may big sign, stochastic RSI dito at least, na possible baka ganito ang gawin na malaking ABC correction, or yung mas yung best choice natin na pwedeng mangyari pa ito, no? Yan, higher lower high then dump, pero higher high pa siya ng isa pang beses. Okay, so sana ito ang mangyari, no? Pero nga, no, kaya pinapakita ko meron tayong ABC correction na kasunod dito kasi highly likely na itong pump na to kung dadating man dito, ito na yung final pump. Okay? At doon natin makikita yung alts din na hindi pa rin malakas yung alts, no? So, may kakaiba dito. May kakaiba, no? So, potentially nga, baka baka start ng anong tawag dito? Start ng super cycle na first wave. Ito, no? Super cycle na first wave, second wave, at doon pa lang dadating yung malalaking gains sa alts sa third wave. Okay? So, hindi ko sure pero dapat kung itong cycle na, kung ito mas mako-consider natin as cycle na, dapat nagpa-pump si alts, no? So, ayun lang yung kakaiba kasi kukumpara natin tong pump na to dito sa mga to, no? Ang lalaki na ito. Yan. Ang lalaki na ito. Ang lalaki na ito. Tapos ito, ang lalaki na ito. Medyo kakaiba to. Medyo kakaiba na yung start na ito, no? Kasi may COVID na tayo dito. Pero tayong printing dito, no? Maraming kakaiba dyan. Tapos ngayon, cause and effect. Ang epekto, medyo ang hirap na mabasa ng BTC kasi 5 wave counts ang bagsak niya. So expected dapat may isa pang 5 wave na kukumpletuhin na letter C, no? So medyo mahirap siyang mabasa sa ngayon. Pero ang bias pa rin natin bullish. So eto, no, parang hindi ito, etong 1 2 3 4 5 na to, parang hindi ito yung pinaka cycle, more like kung gagawin man natin tong 5 waves, kung bubuuin natin to na ganyan, baka part pa lang siya ng mas malaking waves, 5 waves, kumbaga, na paparating na ganito. Okay, so medyo di natin masabi ng 100% pero kung magpapump man ay niya, no, last chance, kumbaga, no. So dito rin nilagay niya na rin ata dito, no. Last chance na rin daw ang pump dito. So most likely di na ako papasok diyan kasi yung alts din hindi nagpe-perform well. So ang plano ko kasi sana, kung meron mang super cycle, actually dapat ito kasing pump na to, no, expected na kapag magpa-pump na siya dito pa lang, no, dito sa pump pa lang na to, dito sa area to, kung mag-pump man at mag-higher high, maiksing bull market. Ayun yung paulit-ulit ko sinasabi dati na kung mag-pump man si BTC, napaka-iksing bull market nun. At most likely baka hindi makahabol si alts, no. So titingnan natin si total 3 bago natin end yung video. Total 3. Punta tayo na weekly. Weekly, no? Ang hina ng alts, no?
nasa ano pa rin siya, no? Yung steep yung ano niya, steep yung descending channel niya. Medyo steep, no? Pero typical na ano to, no? Typical na breakout point to na magkaroon siya ng explosive move. Kaso ang problema, parang ano na to, no? Sabihin natin 1, 2, 3, 4, 5, parang hindi mag-ATH to, no? So ang best possible at dito sa mga area to, no? Yan. Sa i-retest lang siguro to. Which is kakaiba. So ibig sabihin kung retest siya, dapat first wave to at meron tayong paparating na second wave para sa susunod na move yung breakout na ito, no? So most likely kailangan makapasok tayo dito sa macro third wave na to, no? Kaso ano pa yun siguro sa mga next year pa siguro yun, no? So ayun siguro update natin. Actually last one, no? Pakita ko lang si SPX tsaka si Nasdaq. Okay? Si SPX, no, nagkakaroon tayo ng week down sa ano natin sa rising wedge natin. At itong mga candle na to, medyo malalaki to, no? Malalaking candlesticks to. Titingin tayo sa Nasdaq. Meron tayong ano, no, doji candle sa itaas or spinning top kumbaga, no? Indication ng ano to, no, ng indecision sa taas, at madalas kapag may indecision sa taas doon nagre-reversal yun, no? So far naganda pa siya, no? nag week down pa lang, no? So kailangan natin medyo mag-ingat kasi baka in case na bumagsak ang stock market, SPX at Nasdaq, hindi ko sure kung anong gagawin ni BTC doon, pero doon natin malalaman na meron tayong risk off kumbaga, na kailangan na lumabas ng investment. Ilabas na yung investment kumbaga. Sa BTC hindi ko sure kung paano makaka-apekto, pero yun nga, maraming ginagamit ang stock market as as reference para kay BTC. Ibig sabihin kung babagsak si stock market, baka most likely bumagsak din si BTC. Okay, so ay lang gusto ko i-point out. Hindi pa naman tayo nagbe-breakdown, no? Kakatapos lang ng week tama ba? Mag-i-start pa lang yung week, no? So mag-i-start ang week na nasa loob siya. Sa tingin ko baka nasa loob pa, no? Ito baka kung aayusin natin to siguro baka ganyan. Baka nasa loob pa naman si SPX, no? S&P 500. Okay. So si Dow Jones, ganun din ata si Dow Jones. Medyo mas malakas si Dow Jones, no? Parang ano pa to, parang expanding wedge pa ata to. Hindi, no? Dito yung expanding wedge Ito, ganito. Kaso walang data sa ilalim. So, ganito, hindi. So, mukhang rising wedge pa rin pala to. So, ang rising wedge niya, 1, 2, 3, 4, 5 potentially. Ulit, 1, 2, 3, 4, 5. Then, baka mag-dump. Potentially, hindi natin masasabi. So, ayun siguro update natin. Pag-ingatan lang natin tong galaw ng stock market at ni BTC, no? So, ay lang, makita natin si FTM, no? Almost walang galaw si FTM. Ano to, no? Hindi ko masabi kung 5 wave counts ba to. Walang 5 wave counts dito, no? Wala no? So, kung meron tayong 1, 2, 3, 4, bawal to. Kung dito naman tayo mag-uumpisa, puro tigti 3, parang tigti 3 waves, 1, 2, 3. Tapos dito 1, 2, 3. Parang hindi no, parang hindi impulsive to kasi bawal na to, no? Nag-overlap na dito, bawal yan. So ang structure nito parang pwede kaya to leading diagonal lang siguro ang ang pag-asa nito. So 1, 2, 3. Tama ba to? Parang ito pala parang kulang. Yan. So parang 1, 2, 3, 4. Teka, tama ba to? Mali. Dapat ganito pala, no? So in case na
Dito ba yung start? Hindi ko sure kung dito yung start. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat ganyan yung itsura niyan. Then, ABC correction. ABC correction. Then, pump ulit. Para sa third wave. Third wave pump. Fourth, fifth. Kumbaga, ganyan ang itsura. Kaso parang napakahaba na ito. Sa tingin ko, no? So, makikita naman natin sa, ano, no, sa total trio na medyo mahina talaga si Alts. So, ayun siguro update natin. Napahaba pa kasi na impromptu check pa ako ng FTM. So, ayun lang. Ingat sa trades, GG's boys.